Tito, huwag kang mamatay. Ikaw na lang ang natitirang lalaki sa pamilya natin. Ang huling lalaki. Tito. 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 Tito, ako na lang ang natitirang lalaki. Hindi ba't ako ay kumakanta sa iyo? Saan ako ngayon? Ang buhay natin, napakasakit. Lahat ng lalaki sa pamilya ay patay na, Tito na lang ang natira. Ang tanging lalaki sa pamilya, ngayon ay mamamatay na rin sa gutom. Paano na ang buhay natin sa hinaharap? Tito. 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 Ano ba tu? Oo nga, buti na lang may makakain. Pag ingatan Montag. Tito. Tito. Angkan ng Zhang Jing. Naku, nakapunta ako sa panahon ng tagutom. At naging isang tamad at walang kwentang tao. Tito. Buti na lang buhay ka. Kung mamatay ka, paano ko sasabihin sa yumaong kuya mo? Malambot. Tito. Tito. Ngayon ay panahon ng tagutom. 5 kong kuya ay namatay sa gutom. Natira ang 5 magagandang hipag. At isang maliit na pamangkin ang bigat ng responsibilidad. Tito. Ito na ang huling pagkain natin. Sa iyo na. Tito, keinen Montag na. Kaninang ganahilo ka sa gutom. Ang dating ako ay isang salbahe. Ang bait ng mga hipag sa akin. Hindi ko pinahalagahan. Ngayong napunta ako rito. Aalagaan ko sila at bibigyan ng magandang buhay. Ang tigas ng biskwit na to, buong gabi ko kinain. Muntik na mabungi, hindi ko makagat. Gusto nyo ba akong mamatay? Kayo na lang kumain. Kulang ang pagkain ngayon. Kung hindi ako magiging masungit, hindi kakain ang mga hipag. Kailangan kong humanap ng ibang pagkain. Tito. Ete, huwag na natin pilitin si Tito. Hatiin na lang natin ang biskwit. Hindi naman tayo pwedeng mamatay lahat sa gutom. Tama. Ito. Nene, gutom na AKO. Ete, hatiin na lang natin ang tinapay. Kakain tayo para may lakas magtrabaho, para makahanap ng pagkain. Siege. Ang kusina mas malinis pa sa mukha. Naghanap ako ng matagal, kalahating basket lang ng gulay ang nakita. Di sapat to para sa buong pamilya. Pero tagutom ngayon, di lang gulay. Pati balat ng puno kinain na, saan pa may makakain. Ano to? Space ring. Ayos! Di ko inaasahang makakita agad ng pagkain. Di na magugutom ang mga ate ko.
Congratulations, host. Special space activated. May isang spiritual spring sa loob. 50 ektaryang taniman. May space, may sistema pa. Di na magugutom. Hahanap ako ng lugar para subukan. Kung maganda ba ang sistema. Yee! Sa sistemang ito, pakakainin ko ang mga ate ko. Madali lang yan. Bunso, kakain ka ba ng gulay? Huhugasan ka o muna yan. Lulutuin bago kainin. Taggutom na, nakakatakot na ang katawan ni ate. Di ko alam kapag umunlad na ang buhay. Ano pa kaya itsura ni ate? Ate, huwag ka na mag-abala. Ako na sa mga gulay. May paraan ako. Ibibigay ko lahat ng gulay sa'yo. Ibibigay mo na naman yan. Kai hikoy-koy. Hekiki, kasintahan ng dating katawan. Palakaibigan pala yung dating katawan, masama pa. Binigay lahat ng pagkain sa bahay kay Hekiki. Kaya namatay sa gutom ang mga kuya. Ito ang inani namin ni Fifth Sister sa maghapon. Ito na lang natira sa bahay. 8. Di ko ibibigay ang mga gulay kay Hekiki. Naisip ko na mula ngayon. Di na ako magpapapansin kay Hekiki. Gusto ko lang mabuhay ng maayos ang mga ate. Katarant aduhan. Ganyan din sinabi mo noon, pero sa huli, binigay mo pa rin ang pagkain sa bahay. Kai hikoy-koy. Ako, Tito, pudeng di kamain asay meow meow. Pero matagal nang nagugutom si mama at mga tita. Pwede bang wag mong ibigay sa iba? Mia. di agad mababago. Ang tingin sa akin ng mga ate. Mukhang kailangan ang diskarteng yon. Umayos kayo lahat. Bakit ito na pamilya? Ako ang masusunod dito. Kapag hinadlaan niyo ako, palalayasin ko kayong lahat. Tumabi ka. Ete, anong gagawin natin? Wala na tayong makain sa bahay. Maga pa naman, sie. Kayong dalawa, mamitas muna kayo ng gulay sa gubat. Kapag binigay niya ang gulay kay Hikwi-Kwi. Gutom na naman tayo. Naiintindihan. Ang bait-bait namin sa kanya. Bakit hindi siya marunong tumanaw ng utang na loob? Para sa akin, masama siyang tao. Huwag na natin siyang pakialaman. Tumahimik kayo. Kahit anong pangit ng ugali ni Bunso, kapatid pa rin natin siya. Dapat natin siyang alagaan. Sige na, siyauta. Kahit anong mangyari, parte pa rin siya ng pamilya Sang. Tiwala lang, baka balang araw, maintindihan din niya. Magtiis pa? Hanggang kailan? Hanggang mamatay tayong lahat sa gutom. Kahit mamatay tayo sa gutom, tadhana natin yan. Susunod. Kapag narinig ko pang may nagsasabi ng masama kay Bunso, hindi ako magdadalawang isip na palayasin kayo. Pasensya na, Ed. Bunso, maintindihan mo ba talaga? Pwede palang ipalit ang mga bagay. Buti na lang may ganitong sistema at espasyo. Hindi na magugutom ang mga ate ko. Dapat mamitas ako ng maraming gulay para makapagpalit ng mas maraming bagay. Zeno, yan? Bakit nandito nangangaso ng patago? Hoy, sa akin ang lugar na ito. Sino ang nagpahintulo sa'yo na mangaso dito? Si Zhang Ansheng yan. Ang tanga-tanga nitong batang to. Hindi alam kung saan galing ang swerte niya. 5 magagandang asawa ng kapatid niya. Hindi niya pinahahalagahan. Kapag namatay na siya sa gutom, kukunin ko ang 5 asawa niya. Lahat. Dilat ang mga mata mo. Namimitas lang ako ng gulay dito. Ikaw lang ang namimitas ng gulay? Alam ng buong barangay. Natamat ka. Puro kalokohan lang ang ginagawa mo. Para sa akin, ginagamit mo lang ang pagpipitas ng gulay. Pa makapangaso ng patago. Zhang Ansheng, bundok ito. Anong teritoryo? 5 kapatid ko patay na sa gutom. Ako na lang ang natira. Ngayon, hinahadlangan mo pa ako. Gusto mo rin ba akong patayin? Tama si Zhang Ying. Ansheng, hindi mo pwedeng itulak ang tao sa peligro. Nga, tuwing sumasama kami sa kanya sa bundok, kinukuha niya ang kalahati ng nahuli, sinasabing bayad sa proteksyon. Sobra na. Tumahimik kayong lahat. Ayoko nang makipagtalo sa inyo. Ang mga walang utang na loob na ito ay nagsasabi ng walang kwenta. Zhang Ying, kung hindi lang ako nagmamadali para manghuli ng kuniho, tingnan mo kung paano kita ayusin. Hindi pa sigurado kung sino ang aayos sa kanino. Ang mga butong ito ay pwedeng itanim sa espasyo, dinidilig ng tubig na may espiritu.
Dapat ay mabilis lang makakain ng sariwang gulay. Kailangan ko nang bumalik, baka gutom na ang mga kapatid na babae. Ete, naubos na ang mga gulay sa kabilang bundok. Talagang wala nang mahanap. Okay lang, magpahinga muna kayo. Bukas ako at si third brother. Pupunta sa mas malayo para maghanap. Second sister, nakita mo ba si Bonso sa bundok? Wala talaga. Es atingin ko. Ibinigay niya ang mga gulay na yun. Kai hikui kui, HMP. Zangyeng, hindi mo ba sinabi na pupunta ka sa bundok para maghanap ng gulay? Nasaan ang mga gulay? Wala talagang gulay, pero meron ito. Wow, bigas. Bigas. May bigas na tayong makakain. Hindi ko inakala na 5 kilo lang ng puting bigas ay magpapasaya sa mga kapatid na babae. Kitang-kita kung gaano sila nahirapan dati. Bonso, saan mo nakuha ang bigas na ito? Ito ang aking second sister. Ito ang aking second sister. Bonso, saan galing ang mga pagkain mo? Ito ay itinago dati ng mga magulang. Sabi nila para kay Kiki bilang dote. Naisip ko, ngayong halos mamatay na tayo sa gutom. Anong dote pa, kailangan na natin kainin ito. Ang buhay ang mahalaga. Sabi ko na nga ba, may plano ang mga magulang. Bilis, magluto tayo ng lugaw. Ngayon, Ang mga pagkain ba na ito, talagang itinago ng mga magulang? Bakit hindi niya inilabas noong namamatay na sa gutom ang kanyang 5 kapatid? Baka naman, nagbago na talaga siya. Kain kayo, kumain kayo ng marami. Halika, kain na. Ano ba yan? hoy, saan kayo pupunta? Bakit hindi kayo kumakain sa mesa? Bunso, kami ay mga babae, hindi pwedeng kumain sa mesa. Nakamamatay ang kulturang feudal. Ha? Mga kapatid na babae, simula ngayon, walang babae o lalaki sa ating bahay, sabay-sabay tayong kakain. Pag may pagkain, sabay tayong kakain. Pag may problema, sabay tayong harap. Bunso, ano ba sinasabi Montag? Ito ay tradisyon ng mga ninuno. Hindi pwedeng baguhin. Kailangan baguhin ang kanilang tinanggaliang pag-isip. Talagang kailangan ng orihinal na pagkatao. Hindi mo ba ako naririnig? Halika't kumain. Hoy mga ate, isang pangako lang sa inyo. Hindi ko na kayo pahihirapan o gagalitin pa. Upong muna at kumain. Kuya, toto ba ito? Si kuya na ang namamahala ngayon, sundin natin siya. Umupo na kayo. Hoy, halika. Napala mga ate, bukas sabay-sabay tayong akyat ng bundok. Manguha tayo ng gulay, may nakita akong magandang lugar. Maraming gulay doon. Toto ba yan, kuya? Siyempre totoo, bakit ko kayo lolokohin? Kuya, sasama rin kayo. Sige, sama ka ni Meow Meow, okay? Maghiwa-hiwalay na tayo. Si ate at si Meow Meow ang kasama. Si second 8 at third 8, si fourth 8 at fifth 8. Kuya, kukuha ako ng pinakamalaking gulay. Ang galing mo, Meow Meow. Ingat ka. Huwag kang lalayo. Sige, mag-iingat ako. Ang laki ng gulay na ito. Ay, tulong. Parang boses ni third 8 yon. Hoy, third 8 huwag kang gagalaw, hintayin mo ako. Third 8 anong nangyari? Kinagat ako ng ahas. Ay, third ate, ahas yan, kailangang tanggalin ang lason agad. Hoy, kuya, ate Montag ako.
hindi ito tama. Ako na lang ang lalaki sa bahay. Hindi mo ba ako susundin? Bitawan mo. Zangying, ano ng ginagawa Montag? Ang lakas pala ng babaeng ito. Zhongjing, 8 MOCA. Hinahalikan mo pa siya. Ako. Fifth, ano ng sinasabi Montag? Kinagat ako ng ahas kanina. Si kuya ang tumulong sa akin na tanggalin ang lason. Talagang tinulungan mo si Lanner? Hindi mo siya ginagago. Fifth, mali ka kay kuya. Tinulungan lang ako ni kuya. Hindi ako naniniwalang mabait siya. Third ate, itong gamot ay pampatay ng mikrobyo. Lagyan mo ng marami. Ay, tulong. Parang boses ni ate yon. Kuya, tingnan Montag nga. Ikaw. Okay lang ako, nandito si Laovu. Sige, alis ka na. CJ. Ate, okay ka lang? Bunso. Okay lang ako. At, okay lang. Zhang Ansheng, hinaharas mo ang ate ko. Gusto mong mamatay. Zangying, nagihimaksi ka? Zinaktan Montag ako. Maniniwala ka ba kung i-report kita at gutumin sa bilangguan? Tingnan natin kung sino ang makakapigil sa akin. Ikaw ang masama. Ikaw pa ang nagreklamo. Ano naman? Pwede rin naman hindi kita i-report. Basta sumaman ka sa akin. Ika. I-report ako. Anong karapatan mo? Sinaktan kita dahil nagtatanggol lang ako, pero ikaw, nanliligalig ka ng babae. Ikaw ang dapat makulong. Sino ang tinatakot mo? Tayo-tayo lang naman dito. Sino ang makakapagpatunay na nanliligalig ako? Kami lahat. Bonso, a-report mo na siya. Tinutulungan ba niya ang ate natin? Malas ka o. Kapag sumunod kayo sa kanya, magugutom kayo. Huwag kayong magmakaawa sa akin pagdating ng panahon. HMP. Teka. Pwede kang umalis, pero iiwan mo ang kuneho. Bakit? Ako ang humuli nito. Pwede namin hindi ka i-report, pero ang kuneho ay dapat iwan bilang bayad. Sige, hintayin Montag ako. May karne na tayo. Bonso, bakit hindi mo siya a-report? Zhang Ansheng ito ay gumansama. Dapat siyang maparusahan. Ate 5. Maaaring maparusahan si Zhang Ansheng kapag ni-report. Pero kapag ni-report, may masasabi ang mga tao kay ate. Huwag kang mag-alala, yung Zhang Ansheng na yan. May pagkakataon pa tayo para pagbayarin siya. Xiao Wu, may sariling desisyon si Bonso. Sundin na lang natin siya. Sigurado ka bang hindi ka natatakot kay Zhang Ansheng? Ate 5, huwag kang mag-alala, marami pang pagkakataon para pagbayarin siya. Umuwi na tayo, nasasaktan pa si ate 3. Tatlo, nasugatan ka? Okay na ako, ate, nakagat ng ahas. Tinulungan ako ni Bonso na alisin ang lason at naglagay ng halamang gamot. Mabuti naman. Hindi ko akalain na marami palang alam si Bonso. Sabay-sabay na tayong umuwi. Tara. Ate, kainin na natin ang kuneho ngayon. Baka masira pa kung hindi natin kinain agad. Sige, ikaw ang masusunod. Pagkatapos nito, hindi ko alam kung kailan ulit tayo makakakain ng karne. Huwag kayong mag-alala mga ate, sisikapin kong. Na may karne tayo sa bawat pagkain. Nga pala, ate. Huwag na tayong kumain ng gulay sa gubat ngayon, may sariwang gulay ako. Lutuin natin ang lugaw na may gulay. Saan mo nakuha ang gulay na yan? Oo nga. Ngayong tagtuyot, paano may gulay? Saan mo nakuha ang gulay na yan? Kung sasabihin ko sa kanila na may sistema ako, baka matakot sila. Kaninang umaga, may nakasalubong akong naglalako, nag-aalok ng pagkain kapalit ng gulay sa gubat. Sa panahon ngayon, wala nang ganoong naglalako. Walang halaga ang gulay sa gubat. Ang pagkain ang may halaga. Walang nagpapalit ng pagkain sa gulay sa gubat. Tama, araw-araw akong namimitas ng gulay sa gubat. Pero wala akong nakasalubong na ganoong naglalako. Medyo mahirap paniwalaan ang sinasabi ko. Ayos na, baka swerte lang talaga ang ating bunso. Okay na yan, may makain. Malapit na maggabi. Tara net magluto. Hoy, ikatlo, may sugat ka. Magpahinga ka muna. Sige. Wow, may karnya na ako. Engan, Tama si ate, okay na, yan may makain. Sana. Next time makasalubong ko rin yung naglalako. Anong ginagawa ng pamilya Zhang dito? Ito ka. 5 kapatid na lalaki na matay sa gutom. Ikaw lang ang natira. Kung alam ko lang, hindi ko ipapakasal ang anak ko sa inyo. Anong tinitingin mo? Ikaw ang sinasabi ko. Nasaan si Lan? Dadalhin ko siya pauwi. sino ka? Zangying, wag kang makunwaring tangga. Nasaan si Lan? Dadalhin ko siya pauwi. Tatay, huwag muna kayong magalit, paupain niyo ang galit. Umalis ka diyan. Sinong tatay mo? Tatay.
Bakit ka nandito? Ano NG bakit? Kung hindi ako pupunta, mamamatay ka sa gutom. Saka, sumama ka sa aking coffee. Tatay, ayoko. Okay naman ako dito. Tama si Son Tito, huwag muna kayong magmadali. Baka may hindi lang tayo pagkakaintindihan. Anong hindi pagkakaintindihan? Kumakalat na ang balita sa barangay. Dinala mo ang 5 asawa mo sa bundok para mamitas ng gulay sa gubat. Kung may pagkain lang kayo sa bahay, hindi ka mamimitas ng gulay sa gubat. Tatay, hindi ganoon ang nangyari. Ano NG, hindi ganun? Noon ko palang gustong ipakasal ka sa pamilya Zhang. Maami silang miyembro ng pamilya, hindi ka maghihira. Ngayon, itong gwapo na lang ang naiwan bilang ulo ng pamilya. Anong magandang buhay pa ang asahan? Saka, umuwi na tayo. Tatay, ayaw kong umuwi. Anong pampagana ba ang ibinigay sa iyo ng pamilya Zhang para manatili ka rito ng ganito? Si Son Lander, mahal na mahal din siya ng kanyang ama. Kasalanan ko rin, masyadong masama ang reputasyon ko dati. Heto, yabot mo ang kamay mo. Tatay, saktan mo na ako. Pero hindi pa rin ako uuwi. Tatay, ano ito? Alam na namin ng nanay mo na ayaw mong sumama sa akin. Kaya naghanda kami ng pagkain para sa iyo. Anak kita, paano ko hahayaang mamatay ka sa gutom dito? Itago mo ng maayos ang pagkain, baka maagaw pa ng iba. Tatay, hindi ko pwedeng tanggapin ito. Tama si Son Tito, may pagkain naman kami sa bahay. Hindi kami magugutom, huwag na po kayong mag-alala. At saka ngayon, mahirap ang buhay para sa lahat, ibalik na lang niyo ang pagkain. Tumahimik ka. Kung may pagkain kayo, bakit kayo namimitas ng gulay sa gubat? Maliit na tiyo. Lolo Sun, may pagkain talaga kami sa bahay. Kahapon na kumain pa kami ng karne ng kuneho. Hindi talaga namin kailangan ang pagkain. Toto po. Zhang Jing, wala ka talagang hiya. Ikaw ba ang humuli ng kuneho? Ang lakas mo pang magyabang kay Sun Tio. Zhang Ansheng, ano ang ginagawa mo rito? Miyaw miyaw, halika, maglaro ka na sa loob. Nanay, dumating na yung masamang tao. Hay, itong batang ito. Subukan mo ulit siyang murahin, huwag mong sabihin hindi kita papaluin. Ano? Kumain kayo ng kunihong hinuli ko. Akala mo may kakayahan ka ng buhayin ang pamilya? Gusto mo bang makipag-away? Hay, ang gulo ng pamilya Zhang. Mas mabuti pang huwag na akong makialam. Anak, tanggapin mo na ang pagkain. Babalik ako para bisitahin ka ulit. Kung hindi mo na kaya sa pamilya Zhang, umuwi ka na lang. Alis na ako. Tatay, Son Tio, ingat po sa bayahe. Ingat po, San Tio. Naku, Sansa, huwag kang umiyak. Ang ganda-ganda mo. Kapag umiyak ka, hindi ka na magiging maganda. Zhang Ansheng, lumayo ka sa sansa ko. Kung hahawakan mo pa siya, huwag mong sabihin hindi kita papaluin. Ang lakas ng kamay nitong bata. Parang nakatikim ako ng tubig mula sa batis sa espasyo. Mas malakas ang katawan ko ngayon kaysa dati. Zhang Ying, pinsan Montag ako. Ganito ang trato mo sa akin. Naniniwala ka ba? Zhang Ansheng, nandito ka ba? Huwag kayong magpakapal na mukha. Kinain ninyo ang kuniho ko. Tapos nagdala pa kayo ng patalim. Zhang Ansheng, hindi ka welcome dito. Umalis ka na. Hindi ako welcome. Tingnan mo ito. Ate, pugo ito. Kamusta ate? Hindi ko napapansinin ang nangyari noon. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pag-isipan mong mabuti. Kung sasama ka sa akin, hindi ka na magugutom. Umalis ka. Sensiunyang, huwag kang magpakatigas. Ayaw mo na mabuti, gusto mo na masama, sinabi ko na sa iyo, binigyan na kita ng pagkakataon. Mas gugustuhin mo mamatay sa gutom kaysa maging babae ko. Ganon ba? Zhangan Sheng, habang unti-unti mong kinukuha ang lupa ng asawa ko. Nakilala na kita, mas gugustuhin kong mamatay kaysa sumama sa iyo. May tibay ka, kung ayaw mong sumama, marami ang gustong sumama sa akin. Sino man sa inyo ang sasama sa akin, kanila ang pugong ito. At saka, hindi maubusan ng bigas at harina sa bahay. Mga walang utang na loob kayo. Kuya Enshang, gusto ka o. Kuya Enshang, gusto ka o. Gusto kong sumama sa iyo. Ay, si Kui pala ito. Kuya Ansheng, Ito yung dati niyang nobya. Quickly, ano ang ibig mong sabihin? Nobya ka ng tito mo, huwag kang magsalita ng ganyan. Kayo at si Zhang Jing, halos mamatay na sa gutom. Nag-iisip pa kayong mag-asawa kung ikakasal ako sa inyo. Dagdag pa sa bibig na pakakainin. Sapat ba ang gulay na kinukuha ninyo at saka? si Zhang Ying, tamat na ta. Kung ikakasal ako sa inyo, parang kasabay ko kayong mamamatay. Hindi ako ganun katanga. Hekuy-kuy, talagang walang utang na loob ka. Kung hindi dahil sa tito mo, araw-araw kayong pinapakain. Namatay ka na sana sa gutom, wala kang utang na loob. Ano naman gayon, tinulungan niya ako. Pero hindi naman ibig sabihin na isasakripisyo ko ang buhay ko para sa utang na loob. At saka, hindi natin alam kung hanggang kailan ang tagtuyot na ito. Sa bahay ni Kuya Ansheng, may pagkain at inumin.
Bakit pa ako maghihintay na mamatay sa inyong bahay? Ikui-kui, manang. Sumama na lang kayo sa batugang ito. Mahaba pa ang tagtuyot na ito, hindi ko alam kung hanggang kailan nyo kakayanin. Ikwi-kwi, taong walang utang na loob. Hindi kita gusto. Sana tandaan mo. Ang pinili mo ngayon, huwag kang magsisi. Ako ang magsisi. Zangjing, sasabihin ko sa iyo, hindi ako magsisi. Ikaf. Huwag mong hintayin na mamatay ka sa gutom bago mo ako hanapin. Mas may sip si Kwikwi. Tara, uwi na tayo. Lulutuin ko para sa iyo ang inihaw na will chicken, Bunso. Kung kaya mahuli ni Zhang Hansheng, bakit hindi ako? At pwede akong bumili sa sistem mo ng mga kagamitan sa pangangaso. Mas mataas siguro ang tsansa kong magtagumpay kaysa sa kanila. Oy, Bunso. Alam kong marami kang isinakripisyo para kay Hikui-kui. Pero hindi talaga kayo bagay. Lalaki ka. Kaya mong bitawan ang hindi mo na kailangan. Huwag kang malungkot, Bonso. Si Ikui-kui. Hindi karapat-dapat sa sakripisyo mo o sa lungkot mo. Karapat-dapat ka sa mas mabuti. Hindi mo naman siguro gustong ibigay lahat. Nang bigas sa bahay kay Hikui-kui, di ba? Naku, mga manang, mali ang intindi nyo. Paano ako? Malulungkot para kay Hikwi-kwi. Ang iniisip ko ngayon, paano ako manghuli sa bundok? Araw-araw gulay lang. Paano tatalaba ang mga manang ko? Anong pinagsasasabi mo, Bonso? Tama, Bunso. Sa panahon ngayon, maswerte na tayo sa gulay. Delikado ang pangangaso. Ang kaligtasan mo ang pinakamahalaga. Huwag kayong mag-alala, mga manang, pagkakasyahin ko kayo ng karne. Pero Bunso, hindi ka pa naman nakakapanghuli. Kaya mo ba? Huwag kang mag-alala, second sister. Nakasama ko na si kuya sa bundok. May natutunan naman ako. At saka, may unat huli sa lahat. May nakita akong baboy ramo sa bundok. Delikado yon. Makingat ka. Third sister, mag-iingat ako. Sige, hapon na, kailangan ko ng umakyat ng bundok. Miyaw-miyaw, bigyan mo si Tito ng basket. Buti naman. Pagbalik ko, may dala akong karne para sa'yo, ha? Aalis na ako, mga manang. Hintayin niyo ako. Manang, napapansin mo ba, parang nagbago si Bunso? Parang ibang tao na. Oo. Mula nang magising siya pagkatapos mahimatay. Parang ibang tao na talaga. Sa palagay mo, nilamon na siya ng multo. Ay naku, anong multo-multo? Baka nagmatur na lang bigla siyang nagising. Sa kanyang tamad na itsura, sino ang makakasiguro kung gaano katagal siya tatagal? Handa na ang lahat, kulang na lang ang prey. Ang mga manok na ito ay pwedeng ilagay sa espasyo para alagaan. Sa hinaharap, tuloy-tuloy na ang supply ng karne. Itong mga itlog. Kahit ngayong gabi na lang ang extra meal. Tignan ulit natin yung mga panghuli ng hayop. Tignan Montag kung sinotu. Hindi ba pinsan ka otu? Bakit? Namimitas ng gulay? Kuya Ansheng, tignan Montag. May dala pa siyang pana. May dala siyang pana. Para mangguli? Sige, kunin mo yung basket niya. Tignan natin kung anong nahuli. Kuya Ansheng, may itlog. Ibalik mo sa akin. Isang basurang itlog lang, pinag-ingatan mo pa. Zangying, ang gwapo Montag talaga. Pag-akyat mo sa bundok, mga basurang itlog lang ang nahuli mo. Eh kayo rin naman, wala kayong nahuli. Sasabihin ko sa'yo, noong ako'y nanganghuli pa. Nakadaypa ka lang. Kanya-kanyang gawain na lang tayo, walang pakialaman. Ibalik mo ang itlog ko. Aalis na ako. Pwede kang umalis, pero iwan mo ang itlog. Ano, ayaw mong sumunod? Kunin mo kung kaya mo. Gusto mong makipag-away? Sasabihin ko sa'yo, ito ang teritoryo ko. Kukunin ko ang itlog mo. Isipin mo na lang na bayad sa proteksyon. At sa susunod, kalahati ng bawat huli mo ay sa akin. Ang sinasabi mo ay parang pinapatay mo ang kabuhayan ko. Binigyan na kita ng pagkakataon. Sinabi kong ibigay mo ang 5 asawa mo. IOMO. Tapos tinulungan ka pa ng mga babaeng yun laban sa akin. Kaya patayin ko na lang ang kabuhayan mo. Gusto mong masaktan? Zangying, ano? Matagal na kitang ayaw, ngayon na lang. Sasampalin kita hanggang sa sumuko ka. Sige, bagbugin niyo siya hanggang sumuko.
Gusto mo pa? Anong tinitignan mo, Tak? Sige, pupugin niyo. Kung mapapatumba mo siya, lahat ng itlog ay sayo. Sige na. Hindi kaya, Kuya Ansheng, hindi ko siya kayang talunin. Hindi ko alam kung saan galing ang lakas ng batang to. Hoy, tika. Ganito na lang, kunin mo na ang itlog. Hindi ako makikipag-away sa'yo. Baka sabihin nila inaapi kita. Ganito, magpustahan tayo. Kung sino ang matalo, magbibigay ng isang buwang pagkain. Free ha? Isang buwan na pagkain, di mo ito pwedeng palampasin. Paano gusto tayong magpustahan? Pustahan natin kung sino ang makakahuli ng mas maraming hayop ngayong araw. Parang may kakaiba dito, sigurado ako. Pero isang buwan na pagkain, malaking halaga talaga yan. At may espasyo pa ako, siguradong mananalo ako sa pustahang ito. Bukod pa, kung sakaling manalo ako sa pangangaso laban sa kanya, baka gumanda ang tingin sa akin ng mga tao sa baryo. Bahala na, kahit pugad ng leon, susubukan ko. Pustahan o hindi, bilisan mo, Tak. Sige, sasali ako sa pustahan mo. Hangjing, baguhan ka pa sa pangangaso. Ngayong pagkakataon, talagang matatalo ka. Gusto na gusto ng baboy ramo ang amoy ng dahong ito. Zhang Ying, gagawin kong makagat ka ng baboy ramo ngayong araw. Huwag kang magsalita ng maaga, hindi pa sigurado kung sino ang talo. May mga baboy ramo sa bundok na kumakain ng tao. Pinsan ko, mag-ingat ka. Baka nabangga ng baboy ramo. Naalala ko, may mga patibong din ako sa paligid dito. Dapat may nahuli pa. Isang gabi nang hindi umuwi si Tiyuhin, naghanap sa kanila si Ed. Hanggang ngayon, wala pa rin, baka may nangyari talaga. Hindi pwede, hahanapin ko sila. Naiwan lang si Lanner sa bahay. Oy Kuya Ansheng, kahapon yung batang yung kalabantian natin. Ngayon, yung mga gamit sa bakuran. Sa atin na lahat yan, di ba? Maghanap kayong mabuti mamaya. Ang tapang magsalita ni Hangjing. Siguradong maami siyang itinatago. Sige, bilis. Huwag kayong manggugulo, mga magnanakaw kayo. Harap-harapan ng nagnanakaw. Tulungan natin sila. Si Sunlaner lang ang naiwan sa bahay. Kawawa naman. Oy, ikaw. Huwag ka nang makisali sa gulo. Si Zhang Ying, tamat at matakaf. Umaasa lang sa kanyang mga hipag. SA tutulang. Sila ni Zhang Ansheng, tungkol sa pagkain. Baka nagkasundo na talaga. Tama ka. Ito, si Zhang Ying. Hindi niya inaalagaan ang kanyang mga hipag. Ibinigay na niya ang lupa sa baryo kay Zhang Ansheng. Baka gusto niyang ipagpalit ang huling ari-arian para sa pagkain. Tigilan niyo yan. Tigilan niyo. Naku, dumating na ang Ed. Xiu Niyang, buti na lang dumating ka. Mag-empake ka na at sumama ka sa amin. Zhang Ansheng, baka. Noon pa man, ninakaw mo na ang lupa namin. Ano? Ngayon, hayagan ka nang ng agaw ng tao. Siya o tao, gusto ko talaga ang tapang mo. Pero ang sama ng bibig mo, ano bang agaw? Ibinigay sa akin iyon ni Hangjing. At saka, huwag mong tingnan si Hangjing. Mukha siyang maayos ngayon, pero baka pagdating ng gutom, ibibigay niya kayong lahat sa akin. Tama, mag-empake na kayo. Sumama na kayo kay Ansheng, para hindi na kayo maglipat-lipat ta. Zhang Ansheng, hayop ka. Mang-api ka ng kapatid at asawa, kahit mamatay kami. Hindi kami sasama sa iyo. Pagbalik ng bunso, hindi kanya pababayaan. Sabihin ko na sa iyo, Xiu Niyang, si Hangjing, hindi na siya babalik. Huwag mo na siyang asahan. Ano ang ibig mong sabihin? Ito ang damit ng bonso. Si Chia Ojing na pinakahihintay ninyo, patay na. Sisingin niyo si Sumalunga siya sa amin, kaya ganyan ang nangyari sa kanya. Kapat dapat lang sa kanya iyon. Tumigil kayo. Babalik si Zhang Ying. Babalik ang bonso. Zhang Ying, babalik ka talaga. Di ba? Sunlaner, huwag kang maglokohan. Sasabihin ko sa iyo, kahapon sa bundok, nakakita kami ng baboy ramo. Pagutom ang baboy ramo, kahit ano kinain nito. Totoo yan, ngayon gutom na ang mga baboy ramo. Kapag nagalit, kahit 3 tao, hindi kayang labanan. Sa tingin ninyo, kayang labanan ni Hangjing ang baboy ramo? Siyempre hindi. Hindi ano ang gagawin natin. Bunso, baka kinain na nga siya ng baboy ramo. Kaya pala hindi umuwi si Hangjing kagabi. Baka nakasalubong na niya ang baboy ramo. Naku, sabi nila. Nagkakasama-sama ang mga baboy ramo. Mahirap labanan ang isa, lalo na ang isang grupo. Ako nga, sabi ko, baka hindi na talaga mabuhay si Hangjing. Kung ganon, wala nang lalaki sa pamilya Zhang. Palo na lang ang natira. Sa panahon ngayon, paano sila mabubuhay ng walang sandalan? Patay na Zinak Sunyang at Zhang Ying.
Ayo na lang ang nagbabantay ng kayamanan ng Zhang. Wala namang silbi yan, mas mabuti pang mag-empake na kayo. At sumama sa akin. Tama ba yun? Tama. Noon sabi ni Zhang Jing, pupunta kayo sa bahay namin para maging katulong. Ngunit patay na si Zhang Jing ngayon. Wala na kayong masasandalan. At sa itsura ninyo, sayang naman kung magiging katulong lang. Mas mabuti pang maging kerida ko na lang. Paglingkuran nyo ako ng maayos, siguradong sagana ang buhay nyo. Pway. Kahit mamatay kami sa gutom, hindi kami sasama sa'yo. Huwag ka ngang lumapit. Tama si ate. Kung lumapit ka pa, Lalaban kami. Xiaota. Huwag nyo namang pahirapan ang sarili nyo. Dahil pinakasalan nyo ang mga Zhang, kasapi na kayo ng pamilya Zhang. Ngayong patay na si Zhang Jing at ang 5 kapatid niya. Bilang pinsan, karapatan ko. Nakunin kayo. Gepusen en yo sila. huwag kayong lumapit. Ano ba? Huwag niyo akong hawakan. Ako na ang bahala dito. Video. Sino mang umawak sa hipa ko? Ang susunod na palaso sa noo mo pupunta. Hinang-hina ka, mabuti naman at ligtas ka. Bumalik na siya talaga. Inay, pinapunta mo ako sa entrada ng baryo. Nakita kayo na siya. Ang galing-galing ni Mia Mia. Hinang-hina. Buhay Zia. Zhang Ying. Hindi ka namatay sa baboy ramo? Anong nangyayari? Kanina, Zina Zhang Ansheng. Sabi nila patay na si Zhang Jing. Ito buhay naman. At tingnan niyo ang baboy ramo. Nadala pa niya. Siya lang ang sinusunod nito. Sabi nila, napakabangis ng baboy ramo sa bundok. Naku, itong si Zhang Ying. Parang mas naging malakas pa. Ang galing talaga ni Zhang Jing. Alam niyo, ilang tao ang hindi nakahuli ng baboy ramo. May nasugatan pa, pero siya nag-isa. Nahuli pa niya ng buhay. Gaganda na ang buhay nila, ang karneng baboy ramo. Matagal-tagal nilang makakain. Ate, ligtas ba kayo? Ligtas ba kayo? Ate, huwag kayong mag-alala ang mga umapi sa inyo. Wala akong pinalalampas. Naku kuya, ito si Zhang Ying. Parang iba na talaga itsura niya ngayon. Kaya PAVA natin? Nga kuya, baka dapat humingi na lang tayo ng tawad at umalis. Yung sugat na binigay niya sa akin noong nakaraan, masakit pa rin hanggang ngayon. Baka malaki ang mawala sa atin. Saan ka pupunta? Tayong lahat, takot ba tayo sa kanya? Mas mabuti pang lumuhod kayo at humingi ng tawad sa aking hipag. Kung hindi, walang makakaalis. At ikaw, Zhang Ansheng, isang buwan na pagkain, bukas mo dapat dalhin sa amin. Sabi mo ikaw ang nakahuli, pero sa tingin ko, nakuha mo lang yan sa mga matandang mga ngaso. Gusto mo lang lokohin ako. Mukhang mandaraya ka talaga. Naku, nakakuha lang pala ng tira. Sabi ko na nga ba, si Zhang Jing na ito, kailan tiyan naging ganito kagaling? Nakakuha lang pala ng tira. Zhang Jing, huwag ka nang magpanggap. Alam namin ang tunay mong kakayahan. Sabihin ko sa iyo, gustong kunin ang pagkain ko? Hindi mangyayari yan. Zhang Ansheng, talagang ayaw niyong maniwala hanggat hindi nakikita ang kabaong. Dati na kitang pinagbuhatan sa bundok. Bakit hindi pa kayo natuto? Mas mabuti pa yung hayop kaysa sa inyo. Zhang Jing, ano ang ibig mong sabihin? Nakakuha lang ng baboy ramo, akala mo magaling ka na. Gustong kunin ang pagkain ko? Hindi pwede. Ano, gusto mong magsinungaling? Zhang Jing, mas mabuti na huwag mo nang kalabanin si Zhang Ansheng at ang grupo niya. May koneksyon siya sa mga bully sa kapitbahay na barangay. Hindi mo sila kayang talunin. Nga Zhang Jing, hindi mo mapoprotektahan ang iyong 5 hipag. Baka pati buhay mo ay mawala pa. Zhang Jing, payo ko sa iyo, mabuti na. Lumuhod ka at humingi ng tawad, at ibigay mo ang iyong 5 hipag. Kung gagawin mo yan, baka patawarin kita. Maliit na tiyuhin, kami ang may kasalanan. Hihingi ako ng tawad. Hipag, ipinangako ko sa inyo. Bibigyan ko kayo ng magandang buhay. Hindi ko na kayo pahihirapan. Gusto mo talagang sumalungat? MGA Capitid, sugod. Sasabihin ko sa iyo, ngayon dapat mong ibigay ang lahat ng pagkain sa bahay. At pati itong baboy ramo, kung hindi. Mainte ka. Zhang Ansheng, kung gusto mo ng baboy ramo, tignan natin kung kaya mong kunin. Zhang Jing, ano ang balakan mo? Gusto mo ng baboy damo? Kunin mo mismo. Kuya, hindi talaga kukunin ni Zhang Ying. Itirahin tayo ng pana, isa lang siyang walang kwenta. Hindi naman tayo matatalo sa kanya, sugod. Zhang Ansheng, saan ka tatakbo? Zhang Jing, humihingi ako ng tawad. Humihingi ako ng tawad. Mamatay ka na. Diyos ko, Tito, kailan ka? Nag-aral ng pana. Balang mintes. Ang galing talaga. Kaya pala nakahuli ka ng ganito kalaking baboy damo. Ang galing talaga ng tito.
Zhang Ansheng, sa totoo lang, dapat kitang pasalamatan. Salamat sa'yo, nilagyan mo ako ng halamang panggayuma sa baboy damo para saktan ako. Kung hindi, paano ako makakahuli ng baboy damo? Zhang Ansheng, napakasama ng ugali mo. Bilang kuya, hindi mo man lang tinulungan ang kapatid mo. Sinadya mo pang sirain, talagang walang hiya ka. Nagkakamali ka. Kung gusto kitang saktan, nasaan ka pa ngayon? Kung ulitin mo to, isusumbong kita sa otoridad. Alam mo sa sarili mo kung totoo o hindi, pero ngayon, tungkol sa pag-api mo sa mga hipag ko, dapat kayong magbayad. Tito, Si Zhang Ansheng ay may koneksyon sa mga bully sa kabilang baryo kung makikipag-away tayo. pareho lang tatalo. Es atingin ka o. Dapat pag-isipan muna natin ito. Oh, Tito. Hindi natin kaya ang mga malalaking tao. CJ, susundin ko ang payo ng mga hipag ko, hindi tayo magmamadali. Balang araw, babalikan ko yung hayop na yan. Zhang Ansheng ngayon dahil sa mga hipag ko, papatawarin kita. Pero ang ating pustahan, kailangan mong tuparin. Kung hindi, maghahamunan tayo. Tignan natin kung sino ang mas malakas. Ziga. Bukas, ibibigay ko sa iyo. Ang galing talaga ng tito. Ang tagal ko nang hindi nakakakain. Nang ganito karaming karne. Tito, kailan ka nag-aral ng pana? Ang galing mo talaga. Sabi ko sa inyo, ipagtatanggol ko kayo. At bibigyan ko kayo ng magandang buhay, tutuparin ko yan. Tito, ibang-iba ka na ngayon, marunong kang manghuli. At kanina, ipinagtanggol mo pa kami. Kanina, natakot sa'yo si Zhang Ansheng. Sana ganito ka palagi. Manang, dati akong walang uwang, ngayon wala nang lalaki sa bahay. Kailangan kong panagutan ang responsibilidad, alagaan kayong lahat. Bunso, ang sarap marinig ng mga salita mo. Ngayon, may pag-asa na kaming mga manang sa iyo. Manang, kung wala kayo. Nawasak na sana ang pamilyang ito. Gusto ko lang pasalamatan kayo, huwag kayong mag-alala, sigurado ako. Hindi ko nahayaang maranasan mo ulit ang hirap noon. Gagawin kong may ulam tayo sa bawat kain. Wow, may ulam sa bawat kain. Maganda lang ang salita, kanina lang nakita si Hekuikui. Nagbago kaagad ang ugali. Kaninong bahay nagluluto ng karne? Ang bango. Amoy karne. Parang galing sa bahay ng Zhang ang amoy. Mia mia. Mia mia. Sabihin mo sa akin kung ano kinain mo nitong huli. Ibibigay ko ito sa iyo. Ayaw ko, sabi ni nanay hindi pwedeng kumain ng bigay ng iba. At masama ka, inapi mo si Bunso, ayaw ko sa iyo. Kiki, ano ginagawa mo? Miyaw miyaw, sabihin mo kay Bunso kung ano nangyari. Bunso, tinawag ka niyang tamad at sinabi na paglaki ko. Ipagbibili mo ako bilang katulong. Huwag kang matakot, miyaw miyaw. Hindi kayo pagbibili ni Bunso pagdating ng panahon. Ipapatayo ko ng bagong bahay para sa'yo. Gagawin kitang dalaga ng pamilya Zhang, gusto mo? Zhang Jing, ang sasabihin mo. Nakakahiya kang mandaya ng bata, tingnan mo. Halos gumuho na ang bakod nyo, gutom na. Nandito ka pa nagmamalaki. Buti na lang hindi kita napangasawa. Kung hindi, baka namatay na ako sa gutom sa sirasirang bahay na ito. Kiki, ayaw kong makipagtalo sa'yo. Umalis ka na. Zhang Ying, nagbago ka talaga. Lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganyan. Bunso, ano nangyari? Ano ba? Ano nangyari? Hikuy-kuy. Anong ginagawa mo dito? Ayan na. Pagkakita pa lang kay Hekuikui, nagbago na agad. Akala mo ba gusto kong pumunta dito? Dumadaan lang ako. Nakita kong gutom itong maldita. Binigyan ko ng tinapay, ayaw tanggapin, walang utang na loob. Talagang gutom na gutom ang pamilya nyo. Anong sinasabi mo, Hikuy-kuy? Huwag kang bastos, bonso namin yan. Yung mga lalaking may kakayahan, hindi tayo magugutom. May kakayahan? Huwag kang magyabang dito. Kung talagang may kakayahan ka, ipakita mo nga ang magandang bagay para makita ko, bunso at manang. 3, 4, 5, handa na ang sabaw ng buto ng baboy, ang sarap. Paano nangyari ito? Hindi pwede. Ilang araw lang akong nawala sa bayan. Bumalik ako at nagbago na ang pamilya Zhang. Hoy Hi, matagal ka na rin nakatayo diyan. Baka naman. Nagugutom ka rin sa sabaw ng buto ng baboy. Sayang, sabi ng bunso namin, ang sabaw ng buto ng baboy ay para kay Miao Miao para lumakas ang katawan. Bata pa naman siya, hindi pwedeng mapabayaan ang paglaki. Sumunod ako kay Zhang Ansheng. Ni isang bises, hindi ako nakakain ng karne. Dati, sunod-sunuran sa akin si Zhang Jing. Siguro kung hihingi ako ng karne ngayon, hindi niya ako tatanggihan. Talagang may kakayahan na si Zhang Jing.
Sabi ko na nga ba, si Zhang Ying, hindi naman siya magiging tamad magpakailanman. Darating din ang araw na magtatagumpay siya. Zhang Ying, Tingnan mo naman ang dating samahan natin. Bigyan mo ako ng isang subo. Hindi mo ba sinabi, lahat tayo dito ay mga nagugutom? bakit ngayon ka pa nakikipaklaus, manang? Kahit papaano, ako naman ang. Nobya ni Zhang Ying. Hindi naman ako pababayaang magutom, di ba? Hikrik eh. Huwag mong kalimutan, ikaw mismo ang nagsabi, ayaw mong pakasalan ako. Ngayong nakita mong umunlad ang pamilya namin. Saka mo naalala na nobya mo ako. Isang salita lang ang sasabihin ko sa'yo, umalis ka. Mali ba ang narinig ko? Pinapalayas niya si Hikuy. Tama ang bunso. Ang pagkain ng bunso namin, para lang sa pamilya. Oye, kung gutom ka, Pumunta ka sa bahay ni Zhang Ansheng. Huwag kang magmalaki, ikaw ang nagmamalaki. Dito ka nagwawala sa bahay namin, tapos hihingi ka pa ng pagkain. Kayo lang naman ang mga asawa ng mga Zhang. Hindi naman kayo ang ina niya. si Zhang Ying nga, hindi nagsalita. Kayo pa ang magpapakita ng lakas dito. Zhang Ying, Alam kong may pagmamahal ka pa sa akin. Gutom na ako. Ang tagal ko nang hindi nakakakain ng karne. Zhang Jing, kung bibigyan mo ako ng isang subo, pangako ko, titino na ako at mamumuhay na maayos kasama mo. Dati, sunod-sunuran sa akin si Zhang Jing. Kung ganito ako makiusap, siguradong hindi niya ako tatanggihan. Ikiki, makinig ka ng mabuti. Ang sinasabi ng mga manang ko, yun din ang gusto kong sabihin. Wala na tayong koneksyon sa isa't isa. Yung mga bigas na binigay ko sa'yo, parang pinakain ko na lang sa aso. Umalis ka na. Hindi ka ba sa pamilya Zhang? Nagbago na ba talaga siya, Zhang Jing? Mahaba pa ang panahon, titingnan natin. ingat ka, he. Hindi na kita ihahatid. Ate Limang, ano to? Dahil hindi mo ako binigo. Ngayong gabi, ako ang mag-alaga sa'yo. Alaga? Anong alaga? 8. Ang ibig mong sabihin sa alaga, paghuhugas ng paa. Ikaw, ano ba ang inisip mo? Wala talaga akong iniisip. Tulog na si Mia, kuya. Hindi sapat ang pangangaso lang. Natuyot na ang mga pananim sa baryo. Marami nang namatay sa baryo. May ilan pa daw na namatay sa gutom. Sapat pa ang ating mga pagkain, pero maubos din yan. Ano ang gagawin natin pagdating ng panahon? Maraming pagkain, gulay at manok sa espasyo. Pero dahil sa tagtuyot, kung lalabas ang mga ito ng madalas, magiging kahina-hinala. May ideya ako, pwede akong bumili sa tindahan ng mga buto ng mani na matibay sa tagtuyot para itanim. Para may pagkain tayo at hindi magdududa ang iba. Okay lang yan. Ate, huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa pagkain. Ano ang tawag dito? Mani. Tama, mani. Nadiskubre ko lang ito sa bundok. Matibay ito sa tagtuyot. Kung hindi tayo magtatanim ng trigo. At mani na lang, may ani tayo agad. Pwede bang hindi magtanim ng trigo? Mga ate, subukan na lang natin, wala namang mawawala. At saka, hindi rin naman mabubuhay ang trigo, subukan natin ito. Tama si kuya, subukan muna natin. Naniniwala ako sa kakayahan ni Kuya. Sige, bukas. Magtatanim tayo ng mani. Xiuniang, saan kayo pupunta? Magtatanim kami ng mani. Mani. Ano, yang mani? Ang lupa ngayon ay tuyot, walang tumutubo. Mabubuhay kaya itong mani? Naman, matibay ito sa tagtuyot. Mas mataas pa ang ani nito kaysa sa trigo. Kung gusto ninyong subukan, pwede ninyong itanim. Zhang Jing, huwag kang maghasik ng kasinungalingan. Simula sa pool, trigo ang itinatanim, hindi pa narinig, na may nakakabusok sa mani. Huwag mong linlangin ang mga tao. Dinala sa patibong. Ang mani, malalim ang ugat, matibay sa tagtuyot. Mas magaling magsalita kaysa kumanta. Huwag kayong makinig sa kanya. Ituloy lang ang pagtatanim ng trigo. Baka sakaling umulan pa. Hindi naman siguro tayo pababayaan ng Diyos. Sama si Ansheng. Paano kung hindi tumubo ang mga mani? Ano na lang ang mangyayari sa pamilya natin? Oo nga, masyadong risky. Okay lang kung gusto niyong magtanim sa hinaharap. Pwede kayong humingi ng binhi sa akin, dati lagi akong nanghihiram ng pagkain sa inyo. Ngayon, gusto kong magbalik ng pabor. Zhang Jing, naniniwala ako sa'yo. Tingnan mo ang pamilya mo. Lalong gumaganda ang buhay nyo. Subukan na lang natin, matanda na ako. Kaya ko pa namang malugi. Subukan ko na rin. Huwag kayong sumabay sa kalokohan pagdating ng panahon. Huwag kayong lumapit sa akin kapag nagutom kayo. Kuya Ansheng, gutom na ako. Anong gutom? Hindi pa ako kumakain? Puro ka na lang kain. Walang kwentang asawa. Kuya Ansheng,
Kuya Ansheng, anong nangyari? Si Zhang Ying, yung manina sinabi ni Zhang Ying, umani ng sakana. Puno ang buong bakuran. Ano? Imposible. 2. Zhang Jing, pasensya na, nagkamali kami. Hindi dapat kami naniwala kay Zhang Ansheng. Pakiusap, bigyan mo kami ng binhi. Tatay, tumayo ka na. Nanay, tumayo ka na, tumayo na. Alam kong naisahan din kayo. Ito ang mga binhi, itanim nyo. Zhang Ansheng, zalo ka talaga. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana kami nagutom noon. Pinagbigay mo kami ng karne at pagkain, nagkagipitan. Pero wala kang naitulong. Siya ang dahilan kung bakit muntik kaming mamatay sa gutom. Hindi ka na namin paniniwalaan sa hinaharap. Kayong mga traidor. Sinong tinatawag mong traitor? Noong nangangaso, bawat pamilya. Nagbigay ng nahuli sa'yo, sa tingin ko. Magnanakaw ka talaga. Magnanakaw. Zalo. Isang salot talaga. Bunso. Talagang nagmature ka na. Dati kami ang nagpoprotekta sa'yo, ngayon ikaw na ang nagpoprotekta sa amin. At pati na sa buong barangay, hindi ba? Sa ngayon, sino pa ang magsasabi ng masama tungkol sa aming tiyuhin? Ako ang unang hindi papayag, tiyuhin. Sa hinaharap, anuman ang mangyari, kasama mo kami. Si Zhang Ying na walang kwenta. Swerte lang siya, ngayon buong baryo ay naapektuhan niya. Sumasalungat sa akin. Sige. Kuya Ansheng, baka pwede tayong pumunta. Humingi ng mga buto ng mani kay Zhang Jing. Anong hihingin? Kasalanan mo itong babaeng gastador. Araw-araw sa bahay, walang ginagawa. At kinain mo pa ang aking pagkain. Eh dahil wala kang kakayahan, wala nang pagkain sa bahay. Ako pa ang sinisisi, sana noon pa. Pinakasalan ko na lang si Zhang Jing. Ikaw. Sasabihin ko sa iyo, si Zhang Ying na walang kwenta. Hindi ka dapat ikumpara sa akin. Dahil pinilit niya ako sa sulok. Ngayon, bibigyan ko siya ng leksyon. Gagawin kong siraan ang kanyang pamilya. Sinasabi mo bang may kane at pagkain sa bahay ni Zhang Jing? Oo, kuya. At ang 5 hipag ni Zhang Jing. Magaganda ang bawat isa kung mapapatay natin siya. E di pagkain at magagandang babae ang mapapasa atin. Ngayong tagutom, may pagkain at magagandang babae. Paana tayong hari. Bata, bakit ngayon mo lang sinabi? Zinaya ka o, hinintay ka lang na umani si Zhang Ying. Sabihin sa iyo. Sige. Kung magtatagumpay ito, hindi ka mawawalan. Kuya. Zhang Ying, patay ka. Zhang Ansheng. Bakit sila kasama ng Peklat na Liu sa kabilang baryo? Ang Peklat na Liu ay kilalang buli sa 10 baryo. Madalas mang-agaw ng pagkain ng mga tao. Baka nagtutulungan sila ni Zhang Ansheng para mang-agaw ng pagkain. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Mang-agaw ng pagkain. Sinasabi mo bang gustong mang-agaw ng pagkain ng Peklat na Liu sa ating baryo? Tama, Kapitan. Mag-isip tayo ng paan. Sa tingin ko, dapat tayong mag-organisa ng patrol para bantayan ang Peklat na Liu. May punto ka. Sige, gawin natin ayon sa sinabi mo. Kapitan, hindi ako sang-ayon. Ngayon, walang makain ang lahat. Saan kukuha ng lakas para magronda? Si Liu na may Peklat ay isang buli. Ninakaw na niya ang bigas ng ilang baryo. Kung hindi tayo maghahanda, baka mawala na lang ang natitirang pagkain. O baka naman, kasabwat ka ni Liu na may Peklat para nakawin ang bigas natin. Nandito ang kapitan. Huwag mo akong pagbintangan. Si. Huwag na kayong mag-away. Desisyon na ito. Magtatag ng ronda sa baryo. Si Zhang Jing ang mamumuno. Mulang gayon, opisyal na magkakaroon ng ronda ang ating baryo. Si Zhang Jing ang magiging leader, responsible sa kaligtasan ng ating baryo. Kayong mga ito, responsable sa bawat sulok ng baryo. Ang natitira, responsable sa kalye. Mag-ulat pagkatapos ng inspeksyon. Magsimula na ang ronda. Opo. Kuya Liu, yun ang lalaki. Nakita ko mismo sa bahay niya, ang daming bigas na hindi naubos. Kung mapapatay natin siya, atin lahat yun. Ziga, ang laki ng kayamanan, nag-isa lang siyang lumalabas. Paana rin niyang ibinigay sa atin ang pera. Tara na. Malapit na ang oras, dapat magtipon na ang ronda. Putanggina Montag, ikaf si Zhang Ying? Liu na may Peklat, hindi ka ba taga kabilang baryo? Anong kailangan mo?
Putanggina Montag, kilala Montag pala ako. Kung may utak ka, ibigay mo na ang bigas mo. Gayon lang kita papatayin. Kung hindi ko ibigay, Kung hindi mo ibigay, papatayin kita ngayon din. At kukunin ko ang bigas mo. Zilyuna may piklat ba yan? Nandito para Mangulo. Mga kapatid, may trabaho tayo. Tara. Liuna may peklat sa harap ng aming ronda. Nanggugulo ka sa aming baryo. Gusto mo ng away? Sige, bukbugin natin. Aray. Nanggugulo sa aming baryo. Tama na, huwag na. Alam ko na ang mali ko. tama na. Bigyan lang ng leksyon. Yun na may peklat. Kung muling manggugulo ka sa aming baryo, bugbugin kita sa bawat pagkikita. Huwag na ulit. Umalis ka na. Kuya Liu, okay ka lang? Mukha ba akong okay? Hangan Sheng, may ronda na pala kayo sa baryo. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Nazaktan pa ako. Ay, ang sakit. Kuya Liu, hindi ka o zinazadya. Umalis ka sa harap ko. Putanggina Montag, niluluko Montag ako. Noyon din, papatain kita lugu. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sinisiguro ko, hindi na ako magkakamali ngayon. Ano na naman ang balak mo, tol? Ito ang aking itinatagong pampagana. Hintayin natin na magronda si Hangjing. Pasok tayo sa bahay niya at lagyan ng gamot ang 5 kapatid niya. Kahit ayaw nila, wala silang magagawa kundi sumama sa atin. At ang lahat ng ari-arian nila, mapupunta sa atin. Sana ngayon, wala nang maging problema. Liu Jish, nanunumpa ako. Walang magiging problema. Kung may mangyari ulit, ihahap ko sa iyo ang ulo ko. Magaling ka talaga. Gawin natin ayon sa plano mo. Zhang Ying, hintayin Montag ako. Lugaf. Putangginang Zhang Ying. Halos 1 taon na akong hindi nakakakain ng lugaw. Samantalang kayo, kumakain na. Kapag nainom nila ang lugaw na may lason, kahit gaano katapang ang babae, mag-alab ang kanilang pagnanasa. Zhang Ying, ang mga kapatid mo at ang bahay mo, akin na lahat. Kumpleto na ba ang patrol? Hindi alam kung saan napunta si Zhang Ansheng. Nawawala si Zhang Ansheng. Hala! Halika, kain na tayo. Ngayon, lugaw ang ulam natin. Nasaan si Ate Mia? Kagabi kasi, natulog siya ng hating gabi. Hindi pa siya nagigising. Tayo muna ang kumain. Inumin ninyo, ubisin ninyo. Kapag nag-alab na ang pagnanasa ninyo, ako naman ang sasaya. Hindi ba kayo napapansin? Parang may kakaiba sa lugaw ngayon? Normal na lugaw lang ito. Ano bang kakaiba? Baka naisip ka o lang. Tara, inumin na natin. Nasaan si Tio? Abala pa siya sa patrol. Dadalhan ko siya mamaya ng pagkain. Bakit ang init? Hayaan mo ako ang humalili sa kanyang kuya. Alagaan ko kayo na maayos. Zhang Ansheng, gwapo ka talaga. Buti na lang at handa ako. Uminom ako ng tubig mula sa space system. Kung hindi, muntik na kitang mapagbigyan. 8-8. Yang Zi Zhang Ansheng. Dapat tapasok siya para lagyan ng gamot ang mga babae. Ako naman ang magbabantay sa labas. Ang tagal na niya. Bakit walang nangyayari? Tingnan natin. Liu na may piklat. Ikaf na naman? Anong ginagawa mo riyan na paang nagkukunwari? Nagpapatrolya ka pa ba sa ganitong oras ng gabi? Wala kang pakialam. Ikaw ang tanungin ko. Anong ginagawa mo sa tapat ng bahay ni Hangjing? Kulang pa ba ang paghampas sa iyo kanina? Kuya, Ikaf. Makinig ka muna sa paliwanag ko. Naparito ako para humingi ng tawad kay Hangjing. Tama, humihingi ako ng paumanhin. Pag-uwi ko kanina, nag-isip-isip ako. Mabait si Zhang Ying. Paano ko siya gagambalain? Kaya. Naparito ako ngayong gabi para personal na humingi ng tawad kay Hangjing. Tama ba ako? Ganon ba? Akala ka mali ang hinala ka o. Hindi, wala namang maling hinala. Siksh, mauna na ako kay Hangjing para humingi ng tawad. Zandali. Ano pa? Dinala mo ang buong grupo mo sa kalagitnaan ng gabi. Sa bahay ni Hangjing. Sasabihin mong humihingi ng tawad? Ginagago mo ba ako?
Dalin silang lahat. Ipakilos sa kapitan ng barangay. Zhang Ying. Zhang Jing, paano mo kami pananagutan? Zhang Ying, kailan ka? Nagsimulang magkaroon ng masamang balak sa aming mga hipag. Hipag, mali ang akala mo sa akin. Tinutulungan ko lang kayong malunasan ang lason. Lunas? Talaga bang lunas yan? Hipag, huwag mo na siyang sisihin. Si Zhang Ansheng ang salaran. Siya ang nagbigay sa amin ng gamot. Si Zhang Ansheng ang may masamang balak. Yung pangyayari. Hindi kasalanan ng binata. Pero kagabi, Kaming 5, ginawa niya. Ay, hindi ko matanggap. Mga hipag, hindi iyon ang akala ninyo. Biktima rin ako. Nagkukunwari ka pa. binata, umupo ka muna. Binata. Alam kong aksidente lang ang nangyari kagabi. Pero kami mga mayasawa. Bilang lalaki. Dapat kang magbigay ng paliwanag. Mga hipag, alam kong noong una. Tamad at palaasa ako. Marami akong pagkakamali. Mula nang mawala ang mga kapatid ko, pinili niyo pa ring alagaan ako. Marami kayong pinagdaanan. Lubos akong nagpapasalamat sa pagmamahal na pinakita niyo sa akin. Hindi ko pababayaan ang mga nangyari sa hinaharap. Ako ay mananagot sa mga ate. Paano mo kami pananagutan? Hindi pwedeng salita lang. Pangako ko sa hinaharap. Bibigyan ko ng magandang buhay ang mga ate at si Miao Miao. Hindi na magugutom o mawawalan ng damit. Biglaan ito kung gusto ng mga ate ng kalayaan, hindi ko sila pipigilan. Gagawin ko ang lahat para masigurong hindi maghihirap ang mga ate. Mayaman at masagana. Pumasa ka. Bunso, kahit ganyan ka dati, hindi ka namin pinabayaan. Ngayon pa ba namin kayang iwan ka? 8. Sana totoo ang sinasabi mo, kung iwan mo kami, hindi magpapatalo ang kamao ko. Pangako ko, ituturing kong kayamanan ang mga ate. Hindi ko kayo iwan kailanman. Nga pala. Kahapon, sinapak ni Bunso si Zhang Ansheng hanggang sa mawalan ng malay. Ang tagal na, baka nagising na? Ete, sumang-ayon na tayo kay Bunso. Bakit natatakot pa tayo na malaman ng iba? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig ko sabihin, si Zhang Ansheng ay may masamang balak sa atin. At binigyan pa tayo ng gamot, kung hindi dahil kay Bunso, nagtagumpay sana siya. Kaya dapat natin siyang parusahan. Tignan muna natin sa labas. Oo. Hoy, magbihis ka muna. Isang gabi na, bakit hindi pa nagigising, Bunso? Baka sobrang lakas ng tama, namatay na siya. Buti na lang, humihinga pa. 8. Huwag kang mag-alala, may kontrol ako, hindi ko siya papatayin. Pero hindi pwedeng dito siya magpakailanman sa bahay natin. Bunso, ano ang balak mo? Sasabihin ko sa iyo. Si Zhang Ansheng kapang. Halos nyura ka niya ang dangal namin, kung palalampasin mo siya. Magagalit ako. Ate, huwag kang mag-alala, ginawa niya sa inyo ang ganoon. Hindi lang kayo, hindi ko rin siya palalampasin. Tatawagin ko na ang kapitan. Ilan ka ng mga kasamaan ni Zhang Ansheng? Sa lahat. Alam na namin ang nangyari, si Unyang. Ligtas ba kayong lahat? Ligtas. Salamat at dumating agad si Bonso, kaya kami. Nakaligtas sa masamang balak ni Zhang Ansheng. Nung gabing iyon, nandun din si Liu na may peklat sa harap ng bahay ninyo. Nagtatago, nahuli ng patrol. Hinuli siya at tinanong ng buong gabi. Ayaw niya sabihin kung ano ang ginagawa niya sa bahay niyo. Pepe Liu. Kahapon, bigla ka na lang. Nang away sa akin, pero pinatawad kita. Ngayon, naglakas loob ka pang pumunta sa bahay ko. Sabihin mo, ano ang ginagawa mo dito? AME, kahit anong itanong mo, wala akong sasabihin. Bastos, kulang pa ba ang parusa sa'yo? Ayaw mong magsalita. CJ, Kuya, ano yung pinag-usapan ninyo? Parang may sikreto. malalaman din ng mga ate mo. Hey Liu, huling tanong ka una, Diyos ayo. Sasabihin mo ba kung bakit ka? Nagtatago sa harap ng bahay ni Zhang Jing kagabi? Gusto mong malaman? Hindi ko sasabihin. Kung ayaw mong magsalita, okay lang. Hindi lang ikaw ang nahuli kagabi. May nagkusa na. Ano ibig mong sabihin? Tutuhanin na kita. Kung ayaw mong magsalita tungkol sa nangyari kagabi, yung mga kasama mong tambay, nagkumpisal na. Hindi, imposible. Hindi nila ako ipagkakanulo. Hindi ka nila ipagkakanulo? Anong panaginip mo? 3 araw, 9 na bises silang gutom. Binigyan ko lang sila ng konting pagkain. Nagkumpisal na sila ng lahat. Kagabi, pumunta ka sa bahay ni Zhang Jing para magtulungan kay Zhang Ansheng. Tama ba? Tama ako. DIBA? Zinonak bunyak? Ayun, totunga. Zhang, epektibo pala yung paan mo. Isang subok lang, nahuli agad. Kuya, kanina pala niloloko ninyo si Pepe Liu. Hindi ko inakalang ganun siya katanga. Ilang salita lang, umamin na agad. Zhang Ying, niloko montag ako. Tumigil ka.
Gabing-gabi, pumunta ka sa bahay ni Xiao Jing. May masamang balak, tapos magrereklamo ka na niloko ka? Eh si Zhang Ansheng, yang kapong yan. Walang kwenta. Zhang Ying, huwag kang mag-alala, bilang barangay captain dito. Bibigyan kita ng patas na hustisya. Gisingin ninyo si Zhang Ansheng. Opo. Geising, bumanggon ka. Hala, bakit umaga na? Sino ang nanakit sa akin? Ang sakit. Ano BA2? Bakit kayo nasa bahay ko? Zhang Ansheng. Bahay ito ni Zhang Jing. EDI, kasama ka o pala yung mga Atenea. Tama na. Anong oras na? Nag-isip ka pa ng ganyan? Wala talagang hiya. Kapitan, ako, ano ako? Zhang Ansheng. Bilang pinsan ni Xiao Jing. Noong nahihirapan sila, hindi ka man lang tumulong. Dinagdagan mo pa ng problema. Gusto mo kang agawin ang bahay ni Xiao Jing. Hindi ako si Zhang Jing. Niloloko niya ako. Kapitan, paki-imbestigahan po. Tigil na. Nandiyan na ang katotohanan. Nagsisinungaling ka pa. Akala mo ba hindi alam ng iba? Ang mga balak mo? Oo, Zhang Ansheng, akala mo wala ang aming tiyuhin. Pinagtripan mo kaming mga babae. Ngayon, nagsisinungaling ka pa rin. Ang pamilya ni Zhang Jing. 5 babae ang nag-aalaga sa isang lalaki. Mahirap na nga. Dumagdag ka pa ng gulo, Zhang Ansheng. Talagang walang kwenta. S.A. Bayan. Sino ba ang hindi nakakaalam ng balak ni Zhang Ansheng? Malinaw na nakita niya na magaganda ang 5 hipag ni Zhang Jing, kaya't may masamang intensyon. Laging pinupuntirya ang pamilya ni Xiao Jing. Talagang wala ng hiya. Narinig mo ba? Ang dami mong kasalanan. Nagsabuatan ka pa peking si Liu para saktan ang pamilya ni Xiao Jing. Ngayon, sa harap ng lahat, ano pa ang sasabihin mo? Zhang Ansheng, sabi mo sigurado na ito. Ano ang nangyari? Liu, nakamali ako. Hindi ko talaga alam kung ano ang nangyari. Zhang Ansheng. Kasi hindi na makatiis ang langit. Pero higit pa riyan. Inamon mo ang pinakamalapit sa akin. Kahit hindi ka parusahan ng langit. Ako ang parurusahan sa iyo. Ang sa hindi ka para sa akin. Iminumungkahi kong palayasin siya sa Peach Blossom Village. Lumabas ka sa Peach Blossom Village. Zhang Ansheng, ano pa ang sasabihin mo? Zhang Jing, nagkamali ako. Ito talaga, nagkamali na ako. Nakikiusap ako sa iyo. Maaari bang bigyan mo ako ng isang pagkakataon? Zhang Ansheng, noong inaapi mo ang pamilya ko. Inaapi mo ang aking mga hipag. Bakit hindi ka sumunod? Pero ayan na. Saka ka nagpanik. Sasabihin ko sa iyo, lahat ng ito ay bunga ng iyong mga ginawa. Tama. Ang kalagayan mo ngayon. Ay dahil sa iyong sarili. Dahil karapat-dapat ka sa nangyari sa'yo. Alam ko na mali ako. Sobrang dami kong pagkakamali. Hindi ko dapat pinag-isipan kayo. Pakiusap, kahabagan niyo ako. Patawarin niyo ako ngayon. Kung hindi, mapapaalis ako sa baryo. Dahil sa lahat ng pagmamalupit mo sa pamilya namin, ang pagpapaalis sa'yo sa baryo ay napakagaan pa. Nangangarap ka pa ng kapatawaran? Kung ganon, desisyon na ito. Zhang Ansheng, ang dami mong kasalanan. Ginawa mo ang lahat ng masama sa tahanan ng pinsan mo. Inapi mo pa ang kanyang asawa. Hindi mabilang ang kasalanan mo. Bilang kapitan, ipinahahayag ko, simula ngayon, hindi ka na mamamayan ng Peach Blossom Village. Hindi ka na makakapasok sa Peach Blossom Village. Kapitan, kahabagan montag ako. Kung paalisin mo ako sa baryo, saan pa ako pupunta? Quickly, mapapaalis na ako sa Peach Blossom Village. Gusto mo naman ako, di ba? Makiusap ka sa kapitan. Huwag niya akong paalisin. Zhang Ansheng, ano NG kalokohan yan? Kailan ko sinabing gusto kita? Nagbibini-binihan ka pa? Noong tayo pa, napakasunduan na kinukuhin si Zhang Jing para makuha ang ari-arian niya. Bakit hindi montag PA aminin? Ganong PA hikwi-kwi? Nalala ka o. May kasunduan kang kakasal kay Zhang Jing di PA, pero sa likod ni Zhang Jing, nagkakasundo ka pala kay Zhang Ansheng. Kaya pala, si Hekikwi bilang nobya ni Zhang Jing. Bakit dati? Paulit-ulit na pumupunta sa bahay ni Zhang Ansheng. Ganong pala. Ang ganda ng tambalan nyo. Kawawang Zhang Jing, napaligiran ng mga tulad nyo. Talagang malas niya sa buhay. Kapitan, puro kasinungalingan lang ang sinabi ni Zhang Ansheng. Huwag kang maniwala. Hekikwi, hindi mo takpitin. Maging mabait lang sa akin kapag maayos ang buhay ko. Mapapaalis na ako sa baryo. Pakiusap, tulungan mo ako. Zhang Ansheng, huwag kang magsinungaling. Maayos ang relasyon namin ni Zhang Jing. Huwag mong guluhin. Hekwi-kwi, huwag ka nang magkunwari. Noon pa man, mula sa hipag mo, ninakaw mo na lahat ng pagkain ng pamilya namin. Kung hindi dahil sa'yo, sa panahon ng tagutom, isang bisis lang kami kumain sa 3 araw. Hindi ko alam na pagkain niyo pala yon. Zhang Jing, tulungan mo akong magpaliwanag. Anong paliwanag? Noon, tanga ako. Kapag may pagkain, ibinibigay ko sa iyo. Pero ikaw, nagsisikreto ka sa likod ko kasama si Zhang Ansheng. Akala mo ba tanga ako? Zhang Ying. Maraming tao dito, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Tama na. Maraming nakakakita. Hindi mo ba makita ang totoo? Hekwi-kwi, bilang kasintahan ni Zhang Jing. Bala kang hiya. Nagkakagulo kayo ni Zhang Ansheng. Kahit sa Peach Blossom Village ay hindi ka natatanggapin. Lumayas kayong dalawa ni Zhang Ansheng. Tama ang headman, ang mga tulad ninyong magaganda at gwapo sa Peach Blossom Village. Ay peste lamang, lumayas kayo sa Peach Blossom Village. 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 Headman, may kasalanan ako pero hindi naman dapat mamatay. Headman,
Headman, lahat ng ari-ayan ko ay nasa Peach Blossom Village. Kung palalayasin mo ako, parang pinapatay mo na rin ako. Hindi mo sinabi, nakalimutan ko. Mula ngayon, ang lahat ng ari-ayan ninyong dalawa ay mapupunta kay Zhangjing. Bilang parusa sa pagkasakit ninyo kay Zhangjing. Huwag, Headman. Hetman, pinapatay Montag Caminito, Hetman. Dapat naisip ninyo ito nung gumagawa kayo ng masama. Tama, kayo ang may kasalanan nito. Dalhin ninyo at itapon sa labas ng Peach Blossom Village. Hetman, Bawal pumasok sa nayon ng walang pahintulot. Hetman. Hetman, hindi na ako ulit. Zhangjing, okay ba sa iyo ang desisyon ko? Maraming salamat, Headman, sa ulo mo. Hindi ko malilimutan ang utang na loob kay Zhangjing. Trabaho ko lang ito, kung hindi dahil sa kabutihan mo noon. Na nagturo sa mga kababayan na magtanim ng mani, marami sana ang namatay. Kung may pasasalamatan man, ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Hetman, kumain na biya kayo? Tara sa loob para kumain. Para rin makapagpasalamat kami sa pagtulong mo sa amin. Halika. Headman, oras na para kumain. Zhangjing, nasa bahay ka ba? Zhangjing, Hekike, hikuy. ikaw at si Zhangjing. Hindi ba kayo pinalaya sa nayon? Bakit ka nandito sa bahay ka o? Hindi ka naman siguro nandito para humingi ng bigas kay Bunso. Sabihin ko na agad, wala kaming sobrang bigas para sa iyo. Hikuy. Hindi ba't malabo ang relasyon mo kay Zhangjing? Ngayon, ano ang pakaimunta kay Zhangjing? Mga kapatid na babae ni Zhangjing. Dati, si Zhangjing ang nagpipilit na bigyan ako ng pagkain. Wala na kaming makain sa bahay, kaya't wala akong magawa kundi tanggapin ang kanyang tulong. Zhangjing, ako ang may kasalanan dati. Bumalik na tayo sa dati. Bumalik sa dati. May kasunduan tayo noon. Dati, hindi ako marunong. Patawarin ninyo ako sa pagkakamali ko ngayon. Zhangjing, sarili mong problema ito. Ikaw ang bahala dito. Huwag kang mag-alala, mga kapatid. Zhangjing, alam kong. Hindi mo ako kayang iwan. Itong si Hekike. Ang ganda ng pangarap. Gusto ng dating katawan mo na maging sunod-sunuran sa'yo. Pero hindi ako ganoon. Gusto mo kumain sa bahay namin? Sige, may natirang ugat ng gulay kaninang tanghalian. Hindi pa namin itinatapon para sa'yo na lang. Zhangjing, ako pa ang nagpunta sa bahay mo para hanapin ka. Ugatan ng gulay lang ang ibibigay mo sa akin. Hindi ba't sinabi mong gusto mong bumalik sa dati? Dati, ugatan ng gulay lang ang kinakain namin. Bakit ngayon ayaw mo na? Hindi ko ibig sabihin yon. Ang ibig kong sabihin ay, kung handa na akong pakasalan ka. Pagkatapos kong mapunta sa inyo, hindi naman siguro. Araw-araw na ugatan ng gulay lang ang kakainin ko. Hindi mo sinabi yon, muntik ko nang malimutan. Ganito na lang, kaunti na lang ang bakanting kwarto sa bahay namin. Pagkatapos mong mapunta sa amin, ayusin ko na lang ang kubo. Doon tayo matutulog sa gabi at ang mga kapatid ko sa bahay. Ha? Sa kubo pa kami matutulog? Ayo mo? Baka naman. Gusto mong makipagsabayan sa mga kapatid ko sa kwarto? Bakit hindi pwede? Bahay ito ni Zhangjing. Kayo lang ang mga kapatid niya. Kayo ang dapat matulog sa kubo. Bakit ako ang dapat matulog doon? Hey, nakita ko na wala ka talagang hiya. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Dati, binigay ko sa iyo lahat ng pagkain sa bahay. Nang malapit na akong mamatay sa gutom, ang mga kapatid ko ang nagbigay sa akin ng huling pagkain sa bahay. At ikaw, bilang aking nobya, para lang sa pagkain. Nagsama ka kay Zhangjing. Ngayon, gusto mo pang tumira sa bahay namin at ipatulog ang mga kapatid ko sa kubo. Nananaginip ka ba? Zhangjing, ang lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganyan. Hindi ka natatakot na magalit ako. Kung magalit ka, edi magalit ka. Anong pakialam ko? Tama nga pala, hindi ba't sinabi ng barangay captain na bawal? Ang pumasok sa barangay ng walang pahintulot. Narinig Montag? Umalis ka na sa bahay namin. Kung hindi, tatawagin namin ang barangay captain. Kayo, ang lupit ninyo. Hekike, huling-huli ko na to, umalis ka sa bahay namin. Kung hindi, huwag mong sabihin hindi kita pinatulan. Barangay Captain, hintayin ninyo. Gusto mo pang kumain at tumira sa bahay namin? Panaginip lang yan. Bunso, Talaga bang nakalimutan mo na si Hekuy-kuy? Ang mga ate ko lang ang tunay na nagmamahal sa akin. Sa hinaharap sila lang ang paglilingkuran ko. Buti naman at natauhan ka. Xiaoying, nasa bahay ka ba? May malaking problema. Barangay captain, anong nangyari? Huwag kang mag-alala, dahan-dahan lang. Paano ako hindi mababahala? Noong nakaraang buwan, 2 ilog ang natuyuan. Ngayon, kahit sa balon ng barangay, walang tubig na lumalabas. Walang tubig na lumalabas. Tama ka. Kung hindi maganda ang ani. Pwede pa tayong kumain ng balat ng puno o bulok na dahon. Pero kung walang tubig, paano tayo mabubuhay? May tubig sa spiritual spring sa system space. Pero pansamantala lang yon. Kailangan nating humanap ng ibang paraan. Malas, barangay captain, ang huling balon sa bangay ay wala ng tubig. Oon ga. Ano? Paano na, tu? Wala tayong tubig. Zhangjing, marami kang alam. May ideya ka ba kung paano ito malulutas? Barangay captain, hindi naman si Zhangjing Anghel. Hindi siya makakaproduce ng tubig na walang dahilan. Ano ang silbi ng paghahanap sa kanya? Ngayong taon, kulang sa pagkain at walang tubig. Parang ayaw tayong buhayin ng langit. Bunso, may ideya ka ba?
kung paano makakahanap ng tubig ang lahat. Pag-isipan ko muna. System, meron ba sa mall? Ng water detector. Ding dong. Water detector, exchange price, 5,000 won. 5,000 wen. Ang tagal kong nag-ipon, pero wala pa akong 1,000 wen sa system mo. Malayo pa sa 5,000 wen. Ano? Naisip mo na ba ang solusyon? Meron akong paraan. Ayos. Dalhin mo na kami sa pinagkukunan ng tubig. Kapitan, huwag muna kayong mag-alala. Meron talagang paraan. Pero kailangan nating mag-ipon ng mga kagamitan. Para makabili ng water detector para sa paghanap ng tubig. Magkano ang kailangan? Pinakamababa, 4,000 piso. 4,000 piso. Ano ba ayan, Zhang Ying? Sinasabi mo kailangan mong manghingi ng 4,000 piso sa mga kababayan bago ka maghanap ng tubig. Hindi ako nangailangan ng 4,000 piso. Yung water detector ang kailangan nun. Kaya nakalimulo. 4,000 piso. Kaming mga magsasaka, isang taon na ani, 200 piso lang ang kita. Biglaan ang ganito kalaking halaga. Sino ang maglalaan? Zangying, hindi ba't dahil nawalan ng tubig ang barangay? Kaya gusto mong lokohin ang mga kababayan at tumakbo? Aba, Zhanjing, sabi ko nga ba't bigla ka na lang? Zhangjing, bakit kailangan pang manghingi ng pera? Bago ka maghanap ng tubig, talaga palang gusto mong lokohin ang mga kababayan at tumakbo. Zhangjing, Kapitan, totoo ba ang sinasabi ng mga kababayan? Siyempre, totoo yan. Nawala ng tubig ang barangay, wala tayong magagawa. Si Zhangjing ay hindi naman Diyos. Paano niya madadala tayo sa tubig kung pera lang ang kailangan? Ginagago lang niya tayo. Hindi ko kayo niloloko. Mga kababayan, ito ang water detector. Kailangan ng mga kagamitan na nagkakahalaga ng 5,000 piso. Nauna na akong naglabas ng 1,000. Ang natitira, kailangan natin magtulungan. Tito. Totoo ba ang sinasabi mo? Totoo, walang duda. Naniniwala ako sa iyo, ete, tutulungan kitang kumbinsihin ang lahat. Huwag kayong mag-alala, dahil kung may paninindigan si Tito, ibig sabihin may magandang paraan siya. Handa kaming magpatunay para sa kanya. Tama. Lahat kami ay naniniwala kay Tito. Magkakamag-anak kayo ni Zhangjing, kaya naniniwala kayo sa kanya dahil kasabot kayo sa paluloko. Tama yan. Kung hindi dahil kay Xiaojing na nagturo sa atin magtanim ng mani, marami sa inyo ang hindi na sana nabuhay. Beses sa mga nagawa ni Xiaojing noon, naniniwala ko na hindi niya tayo lolokohin. Xiaojing, ngayong nawalan ng tubig ang barangay, ikaw lang ang pag-asa namin. Ako mismo ang maglalaan ng 1,000 pisong halaga ng mga kagamitan. Dali-dali mong dalhin ang lahat para maghanap ng tubig. Mga kababayan, sa panahong ito, malaki ang naitulong ni Xiaojing sa inyo. Nakikita naman ng lahat ang kanyang ginagawa. Sabi niya, kaya niyang dalhin tayo sa tubig. Naniniwala ako. Ayaw niya talagang gawin ito. Ako, naglabas na ako ng mga kagamitang nagkakahalaga ng 1,000. Ang natitira, nasa inyo na. Zhangjing, sigurado ka ba talaga na matutulungan mo kaming makahanap ng tubig? Basta makakolekta ang lahat ng 5,000 piso na kagamitan. Tiyak na makakatulong ako sa inyo para makahanap ng tubig. Sige. Kung ang punong barangay ay naglabas na. Ako rin, wala namang ibang paraan ngayon. Wala nang ibang paraan, mas mabuti pang magutom tayong lahat, ako na. Ako rin. Kung handa kayong mag-ambag ng mga kagamitan, ipinapangako ko sa inyo. Natiyak na makakatulong ako para makahanap ng tubig. Tito, dito ba ang sinasabi mong lugar na may tubig? Tama, ayon sa water detector. May tubig sa ilalim dito, maghukay muna tayo ng balon. Zhangjing, hindi ka nagsisinungaling, di ba? Ang lugar na ito ay tuyot. Kahit damo ayaw tumubo dito. Paano may tubig dito? Sige na. Xiaojing, hirap na dalhin tayo sa lugar na may tubig. Maniwala tayo sa kanya, maghukay muna tayo ng balon. Buong umaga na tayong naghuhukay. Tuyot pa rin ang lupa. Walang kahit anong halumigmig. May tubig ba talaga dito? HMP. Daan-daan na tao ang naghuhukay ng balon. Buong umaga na. Kahit papaano, dapat may tubig na tayong nahukay. Zhangjing, hindi ka nagsisinungaling sa amin. Di ba? Hindi nagsisinungaling ang detector, basta makagawa tayo ng balon dito. Hindi na tayo mauuhaw sa barangay. Zhangjing, tinatanong ka ng lahat. Sumagot ka. Hindi mo ba sinasadyang pumili ng lugar? At sinabi mong may tubig? Mga kababayan, maniwala kayo sa akin. Hindi pa tayo nakakahukay ng sapat na lalim. Ayon sa aking hula, 1 araw pa lang. Makahanap na tayo ng tubig. 1 araw pa? Zhangjing, daan-daan na tao ang naghuhukay. 1 araw lang kayang maghukay ng buong bundok. Sinasabi mong 1 araw pa para makagawa ng balon. Nagbibiro ka ba? Sinasadya mo bang pagurin kami? Sinasabi mong 1 araw pa bago makakita ng tubig. Sa tingin ko, gusto mo lang samantalahin ang gabi, kapag tulog na ang lahat, at tumakas kasama ang ilang kapitbahay at mga kagamitan namin. Tama, kung gusto ninyo, kayo na lang, ayaw ko na. Tama, sundin lang natin lahat ng sinasabi ni Zhangjing. Ibalik nyo ang mga donasyon ko, kung ayaw nyong magtrabaho. Pero pag nahukay na namin ang tubig, isang patak, wala kayong makukuha, kapitan. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Ziyang. Tamad at alamunin, halos hindi marunong bumasa. Kung hindi lang, sa tulong ng mga hipag niya, matagal na sana siyang namatay sa kung saan. Paano niya tayo madadala sa pinagkukunan ng tubig? Tama si Kapitan. Ngayon na, kuhanin natin kay Zhangjing ang mga donasyon bago pa huli ang lahat. Pagdating ng gabi, tatakas na yan, iyak na lang tayo. Tigil. Noon, kayo ang nagmamakaawa para maghanap ng tubig. Ngayon, nahahanap na natin. Ito na naman kayo, ang dami niyong reklamo. Ano ba talaga ang gusto niyo? Kapitan, huwag kang magalit, ako na ang bahala.
Mga kababayan, kung hindi kayo mapalagay sa akin, akala niyo tatakbo ako sa gabi, mamayang gabi. Dito lang ako, hindi ako alis. Kung hindi kayo mapalagay, nandito kayo para bantayan ako anytime. Samahan namin siya. Kami. Ang mga hipag niya, sasamahan siya. Kung hindi pa rin kayo mapalagay. Nandito rin kayo. Si Xiao Jing at ang kanyang 5 hipag ay nangako na sa inyo, mga kababayan. May iba pa bang tutol? Kung wala ng tutol, magtrabaho na tayo ng mabilis. Hukayin na natin ang tubig. Sige. Naku, mga kababayan, halika tingnan nyo. Malaking problema. Ano ang nangyari? Kapitan, tingnan mo. Paghuhukay ng balon. Nakahanap na malaking bato. Hindi na tayo makakapaghukay. Xiaojing, may idea ka ba? Kung sa panahon na yon, makakita ng ganito kalaking bato. Gagamit na lang ng makina para durugin. Pero dito sa panahon ito, wala namang makina, imposible itong mahukay ng tao. Ang lalim na ng hukay. Hindi na praktikal na lumipat pa ng lugar. HMP, sabi ko nang gaba, si Zhang Jing, halos hindi marunong bumasa. Wala siyang alam, kung kaya't naghuhukay lang ng walang direksyon. Ayan, malaking bato. Kahit sino pa ang dumating. Wala na talagang magagawa. Paano na natin ito huhukayin? Hukay PA? Ayaf na ako. Kung sino ang gusto, siya ang magtrabaho. Hindi lang naman tayo ang nawalan ng tubig sa baryo. Mamatay na lang tayong lahat sa gutom. Zhang Jing, ibalik mo ang mga donasyon. Ayaw na akong maghukay. Ayaf na. Ayaf na. Kami rin, ayaw na. Ayaf na. Tama na, yan. Mga kababayan, maghapon na tayong nagtatrabaho. Kunti na lang ang natitira. May konting problema, humanap tayo ng solusyon, Kapitan. Madali lang sabihin, pero ang laki ng batong ito, tayo lang ang magbubuhat. Ang gagamitin nating gamit, hindi nito kayang durugin to. Paano nga ba ito malulutas? Tito, wala ka bang ibang paraan? Durugin natin ang batong ito. Drill machine. May ganitong magandang gamit pala sa system mo. Mga kasama, may naisip na akong paraan. Anong paraan? Teknolohiya. Teknolohiya? Tito, ano ang ibig mong sabihin? Anong koneksyon ng sinasabi mong teknolohiya sa pagdurog ng bato? May kinalaman kay yan? Hindi ka naman nagsisinungaling, di ba? Huwag muna kayong magulo, malalaman nyo rin mamaya. Isang drill machine ay nagkakahalaga ng 1,000 salapi sa system space. Ang halaga ng natitirang mga supplies ay halos 1,000 salapi din system. Ipapalit ang drill machine. Binabati kita, matagumpay na naipagpalit ang drill machine. Tito, saan mo nakuha ang mga bagay na ito? Tito, kanina wala namang anuman sa harap mo, ang bagay na ito. Paano bigla na lang lumitaw? Tito. Ano ba talaga ang nangyari? Nagkakamali kaya ang ating paningin? Sasabihin ko sa inyo mamaya, ngayon, panoorin nyo ako. Sangi, anong pangharap mo? Anong kakaibang bagay ito? Hindi mo ba gagamitin ito? Padurugin ang bato? Tama ka. Mukhang mas maliit pa ito kaysa sa aking pala. Paano nito madudurog ang bato? Hindi mo lang alam ang kapangyarihan ng teknolohiya, panoorin nyo. Nabiyak. Nabiyak ang bato. Nabiyak talaga. Nabiyak? Nabiyak talaga. Ang laki ng batong ito, napakakahanga. Paano ito nangyari? Nasa harapan na natin ang katotohanan. Wala nang dapat pagdudahan. Si Aojing, ito, ang laking batong ito. Nabiyak na? Parang himala. Tito, ang galing mo talaga. Unahin natin ang mahalagang gawain. Bilisan ninyo, linisin ang mga bato. Magpatuloy tayo sa paghukay. Pakiramdam ko malapit na tayong makakita ng tubig. Si. May tubig na. May tubig na talaga. Mabuti naman at may tubig na. Mabuti naman at may tubig na talaga. Tito, nagtagumpay tayo. Si Aojing, salamat sa iyo. Kaya nagkaroon ng tubig ang lahat. Ikaf, ang bayani ang ating barangay. Ang pagsisikap ng lahat, hindi na sayang. Ngayon, mayroon pa bang nag-alinlangan kay Xiaojing? Kung makakahanap siya ng tubig para sa lahat. Bala. Zhang Jing, hindi ko dapat pinag-alinlanganan ka. Mali ako. Tama na, ngayon ay panahon ng kahirapan. Lahat tayo ay nahihirapan. Natatakot ang lahat na walang mangyari, naiintindihan ko talaga. Mga kababayan, lalabas na ang tubig, pagtulungan natin. Tapusin natin ang balon, sama-sama tayong malampasan ng hirap. Siege. Tito. Ano ito? Ito ang result ng pampalasa na ginawa ko kagabi. Pumunta kayo sa lungsod. Tanungin niyo ang presyo, malakong sa mga susunod na araw. Maghanap ng lugar sa baryo para magtayo ng pabrika. Pampalasa, Tito, kakagawa mo lang ng balon para sa mga kababayan. Bakit nag-aral ka na naman ng pampalasa? Para kumita, paano ko pakakainin ang mga ate kung walang kita? At may pakiramdam ako, ang pampalasa ayon sa research ko, ay tiyak na magugustuhan ng lahat. Galing sa sistema ang dekalidad na research ng pampalasa. Paano hindi magugustuhan ng mga tao? 62, kaming mga ate sa mga susunod na araw, ay pupunta sa lungsod para magtanong. Salamat sa inyong mga ate.
Dumating si Zhangjing, halika tingnan. Ang bayani ng ating baryo, si Zhangjing. Salamat sa iyo, nakahanap ka ng tubig at nagtayo ng balon. Mga kababayan, nakakain na tayo ng sapa. At ligtas na nalampasan ang kahirapan. May sobra pang bigas para tulungan ang mga kalapit na baryo. Basta ligtas ang lahat. Oo nga pala Zhangjing, bigla kang dumating. May kailangan ka ba? May kailangan ako sa inyo, nagtayo ako ng pabrika ng pampalasa. Kulang sa trabahador, kaya narito ako para maghanap. Anong trabaho sa pabrika ng pampalasa? Marami paggiling, paghahalo, pagdadala. 30 piso sa isang araw. At 30 piso sa isang araw, sasali ako rin. Sasali rin ako. Siege. Mga kababayan, ipinapahayag ko na simula ngayon. Ang Zhang Spice ay opisyal ng nagbukas, dito na tayo. Magtatrabaho sa hinaharap. Ang ganda ng buhay. Nagtatayo na ng pabrika ng pampalasa, samantalang ako, isang kahig, isang tuka, kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magiging ganito. Zhang Ansheng. Pinsan Montag si Zhang Ying. Bakap Vedemong Makyos Up kay Zhang Ying. Pagawa niya tayo ng trabaho sa pabrika. Narinig ko, ang pabrika ng pabango ay kumikita ng 30 piso sa isang araw. Ikaw pa ang kasintahan niya. Bakit hindi ka pumunta? Zhang Ansheng Kui. Ano ang ginagawa ninyo sa pabrika ng pabango ni Zhangjing? Hindi kaya. Nakikita ninyo masaya ang buhay ni Zhangjing at nagbabalak na naman kayong gumawa ng masama? Bala. AME, alam kong hindi nyo magagawa. Ano ang hinihintay ninyo? Nakalimutan na ba ninyo? Ang sinabi ng punong barangay, bawal pumasok sa barangay nang walang pahintulot. Umalis na kayo. Bunso. Ano ang tinitingnan mo? Wala, ate. Ngayong naitayo na ang pabrika ng pabango. Plano kong ikaw ang maging tagapamahala. Ikas. Bakit mo bigla ibibigay sa akin ang pabrika? Kung ibibigay mo sa akin, ano ang gagawin mo, bunso? Kung gusto mong tulad ng dati, na nakahiga lang sa bahay, at kami ang mag-alaga sa iyo, pwede rin. Pero sa gabi, huwag kang sasampa sa aming kama. Mga ate, nag-isip kayo ng masyado. Gusto ko lang. Na ngayong matiwasay na ang barangay, magtatayo ako ng grupo ng negosyo. Para magtungo sa ibang bansa at kumita ng malaki. Kung mananatili lang tayo sa barangay, hindi tayo yayaman. Hindi ko alam kung kailan ko kayo madadala. Sa masaganang buhay. Kailangan kong lumabas at subukan ng swerte. Bunso. Alles ka es aber angay? Bakit sa ibang bansa? Pwede namang kumita dito. Uun ka. Hindi na tayo nagkukulang sa pagkain. Pwede tayong magtayo ng tindahan ng siopaw. Pwede tayong mabuhay sa pagtitinda ng siopaw. Uun ka. Pwede pa akong makatipid sa pagtutuos ng kita. Bunso, hindi kaya ayaw mo na sa amin? Kaya gusto mong umalis? Mga ate, nag-isip kayo ng masyado. Nangako ako sa inyo. Nabibigyan ko kayo ng magandang buhay. Kung nangako ako, gagawin ko. Kaya ang dahilan ng pag-alis mo ay para sa amin? Para sa ating pamilya. Kaunti ang oportunidad sa barangay. At mahirap ang paglalakbay sa ibang bansa. Kaya inaasahan kong alagaan nyo ang ating bahay. Habang wala ako. Siege, pumunta ka. Nangangako kami na alagaan namin ang bahay. Hanggang sa bumalik ka. Mga ate, alis na ako. Sige, mag-ingat ka sa biyahe. Naghihintay kami sa iyo sa bahay. Dapat kang bumalik ng mabilis. Huwag kayong mag-alala mga ate. Kapag nakarating na ako, magpapadala ako ng sulat sa inyo. Kung may makita akong mga bagong kakaibang bagay sa daan, ipapadala ko lahat sa inyo. Paalam. Nakuha ko na ang mga bagay na ipinadala ng bunso. Sabi niya. Ito ay mga regalo mula sa kanluran para sa atin. Ano ang silbi ng pagpapadala lang ng pera at regalo? Hindi siya bumabalik. Huwag mong sabihin yan. Kung hindi dahil sa bunso, sa pera at regalong ipinadala niya, paano tayo makakaranas ng magandang buhay ngayon? Ano pa ang gusto mo? Siyempre, hindi ako kontento. 3 taon na siyang wala. At hindi man lang bumalik. Sige, tingnan muna natin kung ano. Ang sinulat ng bunso sa sulat. Kumusta kayo, mga ate? Sa mga nakaraang taon, lumago ang aking negosyo sa ibang bansa. Nakuha niyo na ba ang perang ipinadala ko sa bahay? Siguro iniisip niyo kung kailan ako babalik. Pero, ayon sa aking kalkulasyon, kapag natanggap niyo ang sulat na ito, iyon na ang oras ng ating pagkikita. Pakikita. Bababa na si Zhangjing. Mga ate, bumalik na ako.